Mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras at mga kayubi, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay bibigyan natin ng isang legal and political analysis itong tungkol sa pagbaksak ng ICI. Ano po ang magiging implikasyon ng pagbibitiw ni Commissioner Fajardo? At ano ang dapat na maging action plan para sa 2026? Medyo nakakalungkot itong balita na ito. Ngayong umaga ko lamang siya nabasa actually. At hindi maganda itong nagiging development pagdating dito sa investigation ng ICI na isa-isa nagbibitiw ang mga commissioners. Nung una si dating DPWH Secretary si Babes Sison na naging commissioner din ng ICI. Bakit nangyayari to na nabibigo ang Independent Commission for Infrastructure? Kasi lumalabas ang reklamo dito, walang kaipin-ipin itong commission na to. So sa lecture na to, ngayong araw na to, tatalakayin natin yung pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo. Ngayon lang, December 26. Ito ang formal na pagtatapos ng Independent Commission for Infrastructure. Bakit po ito mahalaga? Dahil ito ay isang klasikong halimbawa ng institutional failure. Medyo nakakalungkot, no? Dahil tayong mga ordinaryong mamamayan ay sabik na sabik, di ba? Na magkaroon ng positibong resulta itong ginagawa ng ICI. Pero bakit nagkakaganito? Isa-isa nag-aalisan ang mga miyembro. Itong ICI ay binuo ito bilang isang ad hoc body. Sa batas, ang mga ganitong komisyon ay walang subpoena power. Ibig pong sabihin, wala silang legal na lakas para pilitin ang mga opisyal ng DPWH na magsumite ng dokumento. So dahil dyan, medyo sundutin natin yung Cabral factor. Si Cabral, dating undersecretary ng DPWH, head ng planning dyan sa DPWH na kamakailan ay sumakabilang buhay. Ang aligasyon, nag-suicide dun sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang pagbibitiw ni Fajardo sa misteryosong pagkamatay ni Yusek Cathy Cabral. Ang pag-iwas ni Cabral sa subpoena at ang kanyang trahedya sa Benguet ay nagpadala ng chilling effect. Ang mensahe, kahit anong kontribusyon, no? Kahit commissioners kayo, hindi po kayo ligtas. Yan ang medyo nakakabahala dito sa mga nangyayari sa ating investigasyon sa ICI, no? At nakakalungkot nga na itong hindi pagsipot sa ICI ni Cathy Cabral, after a few days ayun nag-suicide yung tao. Alam niyo po, ang isang komisyon tulad nitong ICI tatagal lamang, no, kung may buong suporta mula sa executive branch. Ang pag-alis po ni Fajardo, yung pag-alis ni Babe Singson ay patunay na nararamdaman nating ginawa lang silang parang masakit mang pakinggan, palamutik o pampalubag loob sa publiko, habang ang korupsyon sa flood control ay nagpapatuloy. So dito iugnay natin yung pahayag ni Star for All Season na si Vilma Santos tungkol sa lower echelon. Alam niyo po, sa mata ng batas, ang kaisipang
nasa itaas kami at nasa ibaba naman ang mga bashers ay isang interpretasyon ng Article 11, Section 1 ng ating konstitusyon. Masakit mang sabihin, ito pong pagbaksak ng ICI ay patunay na kapag ang mga leader ay tumitingin sa publiko bilang bashers lamang, nawawala yung takot ng mga korap. Kasi ikakategorize ka lang bashers di ba? Ang korupsyon ay nabubuhay sa dilim at sa pagmamaliit sa boses ng taong bayan na sa katunayan ay siyang tunay na makapangyarihan dito sa ating bansa. Kapag yung mga eksperto mula sa high echelon, gaya ni Fajardo na mula sa SGB, Sisip Gores Belayo yan, ay umaalis sa gobyerno, ang naiwan ay ang mga taong yung mga naiwang tao ay handang sumunod na lamang sa agos ng korupsyon. Parang hindi maganda, di ba? So, anong gagawin natin ito sa darating na 2026? Ilang araw na lamang. Bagong taon na. Dahil sigurado ako mawawala yung ICI. One-man team na to Tayo po na nasa channel na ito ay magsisilbing digital watchdog. At lahat po ng mga vloggers, lahat kami dapat maging digital watchdog. Dapat magpatuloy po kami lahat ng mga YouTube vloggers at ibang vloggers sa social media, ay dapat magpatuloy sa pagmamonitor ng mga ginagawa ng Ombudsman at ng Department of Justice. Kailangan kami mga vloggers and even lawyers na katulad ko ay babantayan natin dapat kung itutuloy ang investigasyon sa mga Cabral files. Ang pagkamatay ng testigo ay hindi nangangahulugang tapos na ang kaso. Ang ebidensyang dokumentaryo ay nananatili. Andyan lang yan. At pwedeng gamitin to run after the civil liability of the person involved. Diniscuss ko na po yan nung nakaraang vlog. It is only death that extinguishes the liability but not the civil liability under the provisions of the law. Sa July 2026, hihimayin natin ang annual audit report ng DPWH. Hahanapin natin yung mga disallowances at suspensions na may kaugnayan sa flood control projects na iniimbestigahan sana ngayon, bukas, sa susunod na linggo at buwan, na iimbestigahan sana ng ICI. Pero ano mangyayari ngayon? Dahil walang ipin, walang subpoena powers, isa-isa, nag-aalisan, at pwedeng natakot kasi yung nag-resign na commissioner ngayon, isang babae, si Rosana Fajardo. Siyempre, hindi mo maalis, may takot yan para sa pamilya niya. Di ba? Walang ipin kasi yung pinasukan niya So, sa pagpasok ng susunod na budget season, magiging mas mahigpit tayo sa paghahanap ng riders. Yung riders na yan, diniscuss na din natin. Hindi na natin dapat hintayin na may mamatay o may mag-resign. Ilalantad natin ang mga kahina-hinalang pondo habang pinag-uusapan pa lang sa Kongreso. Sama-sama tayo, mga YouTube vloggers, mga kritiko, abogado ka man o hindi, dapat magsama-sama tayo sa pagbusisi, sa paghimay ng mga pondong hindi dinadala sa tamang lugar, kundi dinadala sa pitakan ng iilan, mga korap na public officials.
Alam nyo, ang batas ay hindi lamang para sa mga abogado o mga opisyal na nasa itaas. Ang batas po ay pag-aari ng bawat Pilipino. Yung pagbibitiw na yan ni Commissioner Fajardo ay isa pong paalala. Ang tunay na investigador ay ang mamamayang hindi napapagod magtanong. Nasaan ang pera ng bayan? Papaano ninyo ito ginastos? Napakinabangan ba ng masang Pilipino ang mga buwis na ibinayad at ipinatago sa gobyerno? Yan ang mga importanteng katanungan. Kaya magpapatuloy po tayo dapat mga vloggers sa mission na to. Kailangan nating harapin ang isang masakit na katotohanan. Yung pagbaksak ng ICI at pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo ay hindi lamang po pagkatalo ng isang komisyon. Alam niyo po, yung pagbibitiw na yan ay isang hamon sa ating lahat, sa ating mga Pilipino. Kapag yung eksperto o mga eksperto ay nagsisialisan dahil sa takot at ang mga testigo ay nawawala bago pa makapagsalita, ang mensahe po ay malinaw. Malinaw na malinaw. May mga puwersang ayaw ipasilip ang katotohanan mula sa dilim. Pero dito tayo dapat maging mapanuri. Tayong lahat, mga kritiko, mga vlogger sa social media. Huwag nating hayaang maging normal ang kaisipang ang mga pumupuna ay bashers. Mga bashers na mula sa ibaba. Sabi nga na ng isang Star for All season. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa mga opisina dyan sa itaas. Ito ay nasa kamay ng bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Nag-aaral ng batas at tumitindig para sa tama at iwaksi ang kasamaan sa ating pamahalaan. Ang pag-alis po ni Commissioner Rosana Fajardo ay maaaring mag-iwan ng puwang sa gobyerno. Ngunit hindi nito dapat iwanang bakante ang ating mga isipan. Ang kaban ng bayan ay hindi regalo na dapat nating ipagpasalamat sa mga nasa pwesto sa kapangyarihan. Ito po ay pinagpapagura natin, ninyo, nating lahat. At bawat sentimo nito ay dapat may pananagutan. May public accountability ayon sa ating saligang batas, ayon sa Article 11 ng ating 1987 Constitution. Pwedeng gumuho ang mga komisyon at pwedeng magbitiw ang mga opisyal. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman magbibitiw sa tungkulin nito na lumabas. So sa darating pong bagong taon, sa 2026, mananatili po tayong gising. Dahil sa bansang ito, ang batas ay hindi ginawa para maging tore ng ginto para sa ilan, para sa iilan, kundi para maging matibay na tulay ng katarungan para sa ating lahat. Nasa itaas ka man o nasa ibaba, na itinuturing na bashers ng mga nasa kapangyarihang hindi nakikinig sa boses ng mamamayang Pilipino. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your